Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Marisa Dalmar. Binabati po namin ang lahat ng ating mga OFW sa buong mundo. Handog namin sa inyo ang programang ito. Ngayong gabi sa Buhay OFW, makakapanayam natin ang masipag nating ambassador sa United Arab Emirates na si Ambassador Grace Relioso Princesa. Kikilalanin din natin ang dalawa sa ating mga finalist candidates ng Mr. and Miss Citizens of the World. Si kapatid Tita Morales na nagtrabaho bilang OFW sa Saudi at ngayon ay may-ari ng isang top 12 manpower agency sa ating bansa. Si kapatid George Palencia na kasalukuyan pang nasa Al-Khobar, Saudi Arabia at isang masugid na Filipino community leader. Yan at marami pang iba dito lamang sa Buhay OFW. Iba-iba ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid na overseas Filipino workers. May masaya, may malungkot, mga karanasang hindi malilimutan, mga istoryang tumatak sa ating mga puso. Iniimbitahan po namin kayo na sumali sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwento at maging inspirasyon para sa ating mga kababayan. Mga kwentong may positibong epekto sa ating mga kapatid. Kwento ng paghihirap na naghatid na magandang buhay. Kwento ng pagdurusa na nagbunga ng hindi masukat na biyaya. Mga kwentong magpapabago sa tingin natin sa ating buhay. Ito po ang inyong pagkakataon para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kapatid. Join the Mr. and Miss Citizens of the World at maging simbolo ng pag-asa ng magandang buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Bago pa man naging matagumpay na business owner si Tita, tulad din siya ng marami nating mga kababayan na ninais na gumanda ang buhay at makipagsapalaran sa ibang bansa. Nag-working student ako, maliit pa lang ako, even yung pagtitinda ng mga popsicle, yung mga purity popsicle nung araw, yan, talagang pinapasok magtutog ng sampagita, and then even yung nagpapataya ng weteng pag-minsan sa Kalapan, gano'n lahat yan. Kaya ang tawag sa akin na pag lumaki, sabi, yan yung queen ng wedding ng araw, na mga nagpapataya. Talagang inano ko yan para lang maibayad ko sa tuition fee ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag may time na pwede na akong lumabas ng bansa, kasi alam ko nun, pag nasa labas ko ng bansa, sabi ng mga tao, mayaman. So, talagang nilagay ko sa utak ko na right after the graduation ka ako, kailangan sumakay ako ng aeroplano, sa akin siya na ako dali ng Diyos, doon ako magpapayaman para mabaging takbo ng buhay natin, pamilya natin. Kasi talaga ako yung ultimo yung paglalaban ng nanay ko sa ilog ng mga araw niya, talagang ako yung naghahakot ng kanyang labahin. Lahat ng hirap talaga. Pero hindi ako nagsisisi na gano'n ang buhay namin.
na naging ano yun, naging daan para pilitin kong umangat. Kasi mahal ko yung mga magulang ko. Pinalaki nila kami ng marangal. Tapos nila kami ng marangal din. Nakatapos kami magkakapatid. So, wala naman naging problema doon. Simple man ang kanyang simula, ito ay nagtulak kay tita upang mangarap at mag-ambisyon. We are 5. I'm the eldest. 4 girls and one boy. Lahat yun, nadala ko yun after a year. Nakuha ko lahat yun sa Saudi Arabia. Yes. Kaysa naman kasi every time hihingi, ate, pahingi ng ganito, pahingi ng ganyan. So, binitbit ko na sila doon. Pinabisahan ko sila. Nag-work sila ng kung ano. Din mga trabahan ko na din ginagawa ko rin. English tutor, mga ganon. So, pagdating doon, syempre, didiskarte ka na lang kung anong makakapagpadagdag. Although, that time, 7.35 lang ang dollars, way back 1980. And yung salary namin doon, siguro nag-start ng mga $200 lang before. Pero malaki na sa pera noon, na 1980 na noon. Kasi mababa pa yung ating, ano noon, yung exchange na ano, and then yung lifestyle natin noon, hindi pa ganun ka-expensive. So, malaki na yun. So, grinab ko yun, and then, yun, pagdating doon, kung ano, natututunan ko na rin kumisan kahit yung maintenance ng mga bahay na malalaki, pinapasok ko yan, nagnanani ako pag minsan para madagdagan yung mga dapat mong dagdagan. Hindi ako nag-focus din lang sa isa na como 4 years course graduate ako, is titigilan ko yung buhay ko na gano'n lang na puro mga sa office, no. Kasi pag sa office, sabi ko, wala akong kikitain eh. It's only how much will you earn, gano'n lang. Eh doon, hindi pwede yung mga nasa office yung babae. Puro naka-backdoor. Then my husband, minsan pumunta ka. Meron na nakikita kaibigan namin isa sa mga consul. So, naging assistant sa the consul, ganito. So, we started. And then, nandun yung ultimong mga tapes sa mga paalas. Kakopy namin yan, ibebenta namin sa mga Pilipino para madagdagan yung aming income. And then, magtitinda kami ng kung ano-anong mga, yung alam mo dapat pagkitaan. Ang buhay sa Saudi noong panahong yon ay ibang-iba at tandang-tanda pa ni tita ang mga pagtitiis na ginawa nilang mag-asawa. Pirated na mga mga DVD, nibebenta mo sa mga Pilipino, and then hanggang sa natutunan namin na mag-ano din ng mga chicken longganisa, na even on my pregnancy days, talagang nagbabalot ka dyan ng mga longganisa, mga hopya. We were the first one talaga na nagpakalat dun sa mga market. You have to strive hard para madagdagan yung kita mo eh. Kasi way back sa Philippines, nagpapadala ka ng pera. So, kailangan, and then may pamilya ka rin doon, may anak ka rin doon. So, dapat, triple yung kikitain mo. I even had one daughter ng royal blood, na Princess Faten. That's the reason bakit yung daughter ko is named Faten, because of that princess. Tinuruan ko na English from lower age until sa umangat siya ng high school at college. Sa akin talaga lumaki yung bata. Talaga pinasok mo. Wala na akong pakialam ko ako'y pagod. Basta ang kailangan ko'y kumita sa marangal. Marangal na buhay. Hindi naman yung kikita ka na pinatatapakan ka, nagnanakaw ka o whatever. Kasi ako sabi ko sa anak ko, diyan ka lang ha. Kapit ka mabuti dyan kasi ang mami mo magtatrabaho. Yun yung gusto mo maiyak. Dahil sabi ko, ba't ang ibang tao, kita mo, kapag ganito, talagang pamper din yung sarili mo. Pero ako, tumatakbo talaga ako para na makapagtrabaho ng 3 works, 3 different jobs for a week para madagdagan lang yung kinikita mo. Yun ang nakakaiyak. At saka sometimes, siyempre, namimiss mo yung mother mo dahil alam mo, nag-iisa siya doon. May time pa na magdadrama yun, umuwi ka na, ganito, ganyan. So, sasagutin mo lang, naipapadala na lang ka na $100, manood ka na lang ng sine, yung mga gano'n. Kaya, yun ang mga medyo mahirap talaga. Kapag pumasok ka ng hospital, bawal ang husband mo. Hindi siya pwedeng pumasok sa hospital. Pag ihatid ka niya lang hanggang pinto ng hospital, tatawagin ka lang ng nurse kapag lumabas na yung bata. And then, the following day, you could stay only sa hospital ng 1 day, 24 hours. And then, kapag normal ka. So, good naman na thanking God na lahat normal yung mga anak ko. So, within 24 hours, kailangan mong lumabas. So, pagdating mo doon, ikaw ang sa bahay, di ba? Suot ka lang ng guwantes kasi yung husband ko nag-work din, wala kaming katulong, wala lahat kami lang. So, kailangan ikaw din ang tumindig kahit na masakit yung pakaramdam mo. Ikaw yung maglilinis ng bata. Pag umiiyak, lahat yun sama-sama, magtitimpla ng gatas, etc. Yun ang nakakaiyak. Kaya siguro, yun yung mga experience na nakapagpatibay sa akin para matatag ako hanggang ngayon. Dahil mahalaga sa kanyang maging buo ang kanilang pamilya,
Kasama nila sa Saudi ang kanilang mga anak. Part ko, for my 16 years talagang malaking factor yung magkasama kami mag-asawa dahil nandoon yung tulungan. Yung wala yung pag-aalala mo na may mangyayaring hindi maganda. At dahil na rin gusto nilang lumaki ang kanilang mga anak na may Filipino values, nagdesisyon na rin silang umuwi dito sa Pilipinas. Ngunit pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang negosyo sa Saudi. Yung time na yon na after mga 6 months lang na nag-stay ako doon, pero nag-decide ako na umuwi na ng Pilipinas para mapasama yung mga bata. Ano ang sekreto ng tagumpay ng ating kapatid na si Tita? Malaki ang malasakit niya sa ating mga OFWs ngayon. Kaya't sinisigurado niya na matutulungan niya sa abot ng kanyang makakaya ang ating mga OFW. Kapag gusto mo talaga, pag inisip mo talaga na mahirap, yung conscious mind mo talaga sasabihin, mahirap pati katawan mo eh. So, love your work and then, yun na. Kahit anong trabaho kaya mong gawin, kasi gusto mong umangat, gusto mong magkaroon, kumita, nandoon ka na, so dapat gawin mo na talaga yung dapat mo gawin para madagdagan pa yung income mo. Saka, yung faith sa taas, na lagi kong idinadasal na bigyan mo akong mahabang buhay, malakas na katawan, at tulungan ako na mabagong takbo ng buhay ng mga kapatid ko. Saka makatulong ako sa lahat ng mga taong kaya ko pang tulungan. So, siguro, yun yung pinag-anuhangutan ko ng lakas. At yung gusto ko na madala ko yung nanay ko at her age kahit sa bansa, na, kasi nung age na 5 years old, nasa kami na sa ilog, naglalaba yung mother ko. May dumaang eroplano, sabi ko, Nay, paglaki ko, sasakay kita dyan sa eroplano. Sabi niya, nak, kumain ka, gutom lang yan. Sabi niya, may kamote dyan, tsaka may tulingan niya, kumain ka na. Sabi ko, hindi, pangako yan. And I did it. Nadala ko siya sa US, sa Hong Kong, kung saan sa Dubai, lahat, nadala ko siya sa lahat ng and napakasarap. Na bago siya mag-pass away is, alam mo yung, nabago yung buhay niya dahil ng paghihirap ko. Yung gano'n. May mensahe naman si Tita sa mga nais mangibang bansa. Sabi ko nga sa mga aplikante ngayon, dapat kung gusto mong umangat, dahan-dahan ka, ang sarap namnamin. Lalo na ngayong panahon ngayon, dati, sa jeep lang ako, naglalakad ako dahil wala akong pamasahe from Manila to Loton. Para pag uuwi ako, nilalakad ko lang yun kasi tinitipid ko yung pera kong dala-dala. Ngayon, nakakapag-drive na ako ng sarili ko. Ibig sabihin, umangat ako sa sarili kong paghirap. Kung ano yung iniwan nyo dito, yun ang lalagyan nyo rin ng lahat ng ginagawa nyo paghihirap para sa kanila, hindi para sa ibang bagay. Hindi mo dapat, ikaw lang yung gusto mo umangat. Dapat magmulong ka rin sa iba na umangat na may wall din. Sarap maging OFW. If alam mo kung ano yung hinahangad mo doon sa pupuntahan mong bansa. Napakasarap. At napakasarap sa isang OFW ang nakuha mo yung gusto mong dapat makuha sa magandang paraan na malinis ka sa mata ng tao at saka sa mata ng Diyos. Napakasarap. Napakasarap. Sarap namin yung amoyin yung mga garden mo kung alam mong yung bawat tanim nun is pinaghirapan mo. And yun lang talaga ang masasabi ko sa lahat na. Kaya lagi sabi ko, love na love talaga ako ni Lord kasi lahat ng gusto ko binigay. Kahit ngayon, pwede na akong di mag-work pero still nandito ako para tumulong. Ang panayam natin kay Ambassador Prinsesa ng UAE sa pagbabalik ng Buhay OFW. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataan kayong ma-feature ang mga kwento ninyo abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Kaya magkita-kita tayo dun ah! Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng
ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. West Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan, Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To go travel. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Nagagalak po kami at nung bubisita kami sa Dubai, United Arab Emirates kamakailan, ay nakilala natin ang ating butihing Ambassador of the Philippines to UAE, si Ambassador Grace Relioso Princesa. Being an ambassador, I really took seriously my job. Na kami dito ay may tatlong pillars na ginagawa. Foreign policy, no? National security, economic diplomacy, and assistance to national. So all three actually, this will help our kababayan. Isang dedicated public servant si kapatid Grace at bago pa man siya na-appoint bilang ambassador ay matagal na po siyang naglilingkod sa ating bayan. Napakaganda ng proyekto na inilunsad ni Ambassador Grace, ang Pinoy Wise. We just launched here noong November 23. Pinoy Wise Campaign. Pinoy Wise Campaign. Pinoy Wise means Worldwide Initiative, W. Worldwide Initiative for Investment, Savings, Entrepreneurship Movement. This was launched in Italy in 2010. But in 2011, I brought it here together with an NGO partner called Atika, which means unti-unting makapagpunta. Unti-unting makapagpunta. It's a Filipino word from Laguna and Quezon. Yes, yes. Which is teaching our kababayans now 2 Fridays, gagawin natin 1 Friday, mag-involve, and we're teaching them why ibigay lang tayo kasi may consumeristic attitude na independency ang families left behind. Part of the social cost capitalism. So, we're teaching them how to say no. Minsan buong barangay ng pinasalubungan. 2 months pa lang umuwi, nangutan na ulit. Kasi nga, ubus na. It's true. So, we're looking at that. We've trained as of now more than 700 people at my training of trainers. Kunyari, engineers may embedded na training. So, this is the Bayanihan Rebellion Spirit at work. The Bayanihan Spirit at work na libre po ang training except luncheon. Mga volunteers ang natuturo. Down the line. Kailangan ang NGO on board. Yes, it has to be. Kasi kung hindi, ano naman ang livelihood nila uwi? Because the issue is walang livelihood sa pinanggalingan. Tiyak na maraming matutulungang mga kababayan natin ang programang Pinoy Wise, lalong-lalo na dahil ang layunin nito ay umasenso ang bawat Pinoy OFW. In other words, there are ways and means na pag nakaipok na siya yung kababayan natin, magpapadala na siya ng investment. Kunyari, tagbatan na siya, hindi siya mag-invest. Yung pamilya niya, i-training din. Ang gobyerno na i-training din. So it's a circular. Nice. Very good. So national government, DA, Agriculture for Agri-Base, the DFA, GOLED, OWA, DTI, lahat sila yung nagkakaisa. Then, the local governments, the NGOs here, the Bayanihan, the OFWs, their families there, media with you, faith-based events, so academic, lahat ulit na yung nagkakaisa na. Tignan talaga. Kasi ang pera ng migrante, $23 billion last year. Yeah, $23 billion last year. 15% of our 20% of GDP. Actually, the formula that we brought the book is like this. 10, Yeah, naisipin natin yung bibigyan natin sa brother. 10% legal or charity, 20% divided by 3. Dapat po ang pera natin, meron 1/3 sa freedom fund to pay our debts. 1/3 sa emergency fund, 3 to 6 months equivalent to your salary. Kasi kung mawala ka ng trabaho, wala ka pang insurance. So that's money planning. Money planning. The third, wealth fund or retirement fund. Retirement fund. So divided. And unahin si Gratsi or si Charity kasi gives you it has a self-satisfaction and enjoyment. Yes. Proud to be Pinoy! Yan ang naisipakita ni Ambassador Grace Relioso Princesa. Kaya't lagi siyang nakabihis Filipiniana sa lahat ng okasyon. At sa kanyang tahanan naman ay nakadisplay ang mga produktong sadyang gawa dito sa Pilipinas. Sana'y magpatuloy pa ang dedicated service ni Ambassador Grace Relioso Princesa sa ating mga kababayan sa UAE. Naging napaka-fruitful ng aming usapan ni Ambassador Grace Relioso Princesa sa Philippine Embassy sa UAE.
Nakita ko ang kanyang sinseridad, napaka-focus, hardworking at madaling lapitan. Gusto ni Ambassador Princesa na maging successful ang Pinoy Wise program ng ating embahada for our Pinoy OFW sa UAE. Inimbita kami ni Ambassador Grace sa kanyang ambassador's residence sakay ng kanyang ambassador's car upang mag-dinner sa kanyang tahanan. It's an Abaca house for the ambassador. Lahat gawa sa Pinoy, mga damit niya, gawa sa iba't ibang theme, costume ng iba't ibang probinsya, from Piña, Husi, Abaca. Tunay na napakaganda, mga tsinelas at produkto ng Pinas, naka-display sa Ambassador's Residence. Nakausap natin ang mga UAE respected local businessman para makakuha ng mahalagang impormasyon sa kanilang bansa na dapat malaman ng mga kapatid nating OFW. Sa susunod na Buhay OFW, ikukwento namin sa inyo ng buo ang lahat. Nagpunta kami at namasyal sa aming limited na oras sa Emirates Palace Hotel. Puro gold at tunay na punong-puno ng luxury ang hotel na nagkakahalaga ng 500,000 pesos a night ang overnight stay. Puro Pinoy natin halos ang makikita mo. Dumating kami sa araw ng kanilang 41 years National Day ng UAE. Tunay na festivities kaliwat kanan. May mga dates ng iba't ibang relihiyon ang nakadisplay at libreng pinapatikim sa amin. Tunay na masarap ang mga ito. Nabusog ako sa kakatikim. Naimbitahan kaming bumisita sa Presidential Palace para makausap natin ang sheikh doon at mabigyan kami ng ilang kaalaman tungkol sa Islam. Pero nung araw na yon kami ay papaalis na pabalik ng Pilipinas. Nakapasyal kami sa Ferrari World sa Dubai. Nakakalula sa laki at ganda nito. Ang mga Ferrari cars, iba't ibang models at tunay na nakakamangha. At syempre, kumuha kami ng ride all you can sa mga rides dito. Ang entrance ay 2,500 pesos bawat isa. Nakakalula, pero pikit mata kaming sumakay sa roller coaster. At syempre, binuhos ko na rin magpo-pose sa mga Ferrari cars para masulit naman ang biyahe namin. Nakakatuwa para kami mga bata na walang ginawa kundi mag-pose ng pose sa mga Ferrari cars. Sa susunod na episode, ipapakita namin sa inyo ang mga kwento ng ating mga Pinoy OFW sa UAE. Makikita nyo ang mga pinasyalan naming iba't ibang lugar, mga hotel, at ipapaalam namin sa inyo ang mahahalagang nalaman namin patungkol sa UAE. Napakaganda po ng UAE. Kalye ay malapad, malinis, lahat may mga di nakikitang kamera para sa mga mangyayaring violations. Lahat alam agad. Super lighted ang mga streets sa gabi. Naglalakihang mga buildings. Tunay na well-developed ang UAE. Napakaganda at malinis ang simoy ng hangin. Tsak na babalik kami muli sa UAE. Very warm at mababait ang mga locals. Magandang accommodation nila sa atin. Pero napag-alaman ko rin na di dapat magsalita ng against the government dahil deportation or kulong ang aabutin mo. Kaya maingat ang mga tao doon. Siyempre, hindi po namin pwedeng palagpasin ang Burj Tower na talaga namang the tallest building in the world. Kita niyo naman po, bilib na bilib kayo, nandoon ako sa Burj Tower Hotel. Hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Ang susunod naman nating kwento ay ang ating kandidato para sa Mr. and Miss Citizens of the World, si kapatid George Palencia. Nagtapos po ako ng high school as a working student, night student sa Ramon Magsaysay, Espanya. It's because I am the breadwinner of my family at sa kagustuhan ko makapag-aral. Ako ay working student sa araw at nag-aaral sa gabi. So for 5 years sa high school. So after graduating in high school, nakapag-take po ako ng scholarship sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa course na Business Administration. So sa kakapusan pa rin, hindi ko na ipagpatuloy ang aking pag-aaral. So mahigit 2 years lang ako sa college dahil talagang kailangan suportahan ko ang aking pamilya. So nagdesisyon ako na magtrabaho na lang. So nagtrabaho po ako sa Perth CPM Recruitment Company. Sa pagiging loyal ko at trusted sa company, ako ang napag-isipang ipadala sa Saudi Arabia na magtrabaho as a remittance manager sa Riyadh. So wala pong akong kaplano-plano na mag-Saudi. Since inoffer sa akin ito ng Perth CPM, libre naman lahat at ako nga ang nag-represent ng Perth sa Saudi Arabia. So yun po yung start ng ako'y makapagtrabaho. That was year 1990. Bukod sa focus sa trabaho, ay aktibo si Manoy George sa mga activities ng mga Pinoy community sa Alcobar. Ang active position ko sa Saudi Arabia, halos 5. Yan ang at present na I am the President of United Bicolanos sa buong Eastern Region. Ako ang Vice President ng OFW Congress for Economic Affairs. Ako ang founding chairman ng Filipino Association of Secretary and HR and Administrative Professional sa buong Eastern Region. So, ako rin ang Board of Directors ng Saudi Hiligaynon na Speaking Ilonggo. So, I'm also a Board of Director. Board of Director din ako ng Bulaqueño Community, which is Bisersa. So, I'm also a part of Bulaqueño, Hiligaynon, and Bicolano. So sabi ko nga sa kanila, Bisakol ako kasi my father is from San Enrique, Pasay, Iloilo. My mother is from Naga. And at the same time, yung na-invest ko ay nasa Malolos, Bulacan, yung Grand Royal Subdivision. So ako rin, member din ako ng Philpop Music Club, which last 2009, third runner-up ako sa buong Eastern Region sa Independent Day Singing Contest doon sa Eastern Alcobar. So another accomplishment na naman sa akin yon. So ako rin ang member ng CONSOPIL, yung Filipino Computer Society sa Alcobar. Namamasukan sa opisina si Manoy George, pero nakakatulong pa rin siya sa ating mga kababayan. As a community leader, public servant sa Alcobar, yung for 3 consecutive years, 2001, 2002, 2003, yung panran, yung marathon in public sa kalsada sa Cornice. Walang nakagawa niyan, even in Riyadh, even in Jeddah, na gumawa ng panran. Kasi ang panran, hirap kunin ng permit yan. Talagang sa government na kukuha. Mostly, ang lahat ng mga project ng mga community group sa buong Saudi Arabia, sa compound lang, yung indoors, let's say sa basketball stadium or kung saan mga compound. Pero yung project ko, panran, na talagang yung proceeds nung
anong yon ng mga nakukolekta namin napupunta sa distress workers. Ito naman yung pinaka-memorable ko, iniimbitahan nila ako maging guest speaker. Yung pinaka-latest ko last March, inimbitahan ako, pinadalan ko ng invitation from Al Jazeera International School, which is previously named Philippine School in Damam. Tinet example ko yung sarili ko, sabi ko yung ako nga elementary. Grade 3 pa lang, nagtitinda na ako ng paper bag sa Carriedo at sa Central Market. Sabi ko sa kanila, yung puhunan na binigay sa akin ng nanay ko, habang nauubos yung tinda ko, nadadagdagan yung puhunan ko, ibibili ko na naman ng paper bag yon. Tapos pagka oras ng kainan, hindi ako bumibili ng mga let's say yung mga menudo or ano, bibili lang ako ng isang kanin, tapos yung tindang bagoong sa bangketa, pipigaan ko lang, hindi na niluto yon. Pipigaan ko ng kalamansi, solve na ako doon. Yun na yung pagkain ko. At para naman yung tutubiin ko, hindi pa mapunta doon sa pagkain na kung ano mang kakainin ko. Sa nauna ko nga binanggit, dahil nga wala akong scholar, wala akong binabayaran, wala rin akong pamasahe. Kuminsan, talagang kapos. Nakatira kami sa Quiapo noon, nilalakad ko lang from Quiapo, aakyat ako ng Quezon Bridge hanggang Intramuros. Kuminsan, naiiyak ako ng tanghalian. Malanak yun lang yung kinakain ko noon. So, sabi ko sa kanila, sa pinipilit kong pag-aaral, nagsika pa rin akong magtrabaho. Nakapagtrabaho ko kahit hindi ako nakapagtapos. Pumasok akong laundryman, nagtitinda ako ng ice drop na yung nasa kahoy pa noon eh. Ang uso pa nung araw, pag nagtinda ka ng ice drop, yung Caracruz, pag hinulaan nila at sa kanila tumapat, libre yung ice drop. So, ganun nung araw, nagtitinda ako ng ice drop, meron pang anong kalembang na ganon. So, yun mga pinasukan ko nung araw yun. Naglalaba ako ng mga damit ng mga kasamahan ko para lang ako merong pamasahe araw-araw. Kaya, yun ang pinaka-memorable experience ko na maraming dapat kunin na guest speaker to give an inspirational message. Bakit ako ang kinuha nila? Maprinsipyo sa buhay si Manoy George, kaya't nakakatagal siya sa kanyang trabaho. Yung performance natin, yung number 1, yung pagkakatiwalaan tayo. Dahil mamahalin ka rin ng kumpanya kung talagang masipag ka sa trabaho. Ang kanyang payo sa kanyang kapwa OFW. Sa mga OFWs, ako nagtagal for 23 years na wala akong nakaaway. Kasi kung talagang ang hanap natin ay hanap buhay, wala tayong bisyo, sugal, ala, kung anuman, itatagal tayo sa Saudi. Kasi sa Saudi, bawal dun yung makasugat ka, yung threatening, yung babantaan mo lang, bawal yon. Pag isinumbong mo yan, tanggal yung kasama mong yon. Kaya kailangan magtiis ka muna and keep on praying na maaring pagsubok sa atin yan. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. If there's a will, there's a way. Sabi ko sa kanya, don't lose hope, sabi kong ganyan. So yun lagi ang sinasabi ko sa mga kapwa OFWs. Sadyang nakaka-inspire ang kwento ng ating mga kandidato for Mr. and Miss Citizens of the World. Abangan ang iba pa nilang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataon kayong ma-feature ang mga kwento ninyo sa abroad. Kaya't mga ate at kuya, join na! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Magkita-kita po tayo doon!
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. A brand new life right in the crossroads of Metro Manila? Finally, ma-enjoy mo na yan sa bagong Araneta Center in Cubao, Quezon City. Binibigyan ng Mega World International ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, ang ating mga kababayan ng opportunity na tumira sa Araneta Center sa isang community na walang katulad, ang Manhattan Heights. Ang Manhattan Heights ang third phase ng Manhattan Garden City, ang kauna-unahang transit-oriented development o TOD sa Pilipinas. Ang TOD ay isang development na malapit sa mass transit. Dahil sa location nito, napapadali ang commute ng mga naninirahan dito. Sa Araneta Center, magmi-meet ang dalawang mass transit systems, ang MRT-3 at LRT-2. Ang LRT-2 ay connected din sa LRT-1, so super dali talagang pumunta kahit saan. Dahil dito, may easy access ka na to the north, south, east, and west parts of the city. Sa Manhattan Heights, connected ka sa mga tren through an exclusive garden walkway. So stress-free at relaxing pa ang lakad mo to the train station. Pili na from executive studio units and 1 to 2 bedroom residences. Hindi lang kondo ang meron ka sa Manhattan Heights. May fun times ka pa sa 4th level leisure deck with more than 20 play amenities. Sa pasyalan, laging masaya ang experiences mo. The Araneta Center, home to Gateway Mall, the Smart Araneta Coliseum at Farmers Plaza ay minutes away. From life's luxury to key places, connect to the best of everything. Only at Manhattan Heights. Tawag na sa Mega World International to know more. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. Or kung ikaw ay online, visit www.megaworldinternational.com. Hindi biro ang mamalagi sa ibang bansa, kaya't saludo kami sa kababayan nating nagtsatsaga upang makaahon sa buhay. Ang ating Mr. and Miss Citizens of the World ay ang aming paraan upang magbigay-pugay sa mga sakripisyo ng ating mga OFWs para sa kanilang pamilya. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga nakaka-inspire na kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong gabi. Abangan sa susunod na Buhay OFW. Na-challenge ako, lahat ng nalalaman ko, ibinigay ko na po sa kanila. In fact, within 2 years time. Police, jawasat kung tawagin sa immigration, pumupunta sila sa akin at tinutulungan ko, dinadala ko dun sa kaibigan ko. We help each other enjoy ourselves, kill time. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, na handang maglingkod, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful. Inside and out, Southville International School and Colleges. To go travel.
America.